Ito sa live na ito ay walang iba kundi patungkol po dito kay Dadong Kupal at kay Metran na Kupal at sa ating magiting na general na si General Torre. Ayan, yan ang ating topic ngayon. At ngayon po ay nakapagsampa na ng demanda. Tingin ko itong si General Torre dahil free na siya eh. Kahapon kasi nasa ano siya, nasa kongreso siya. At pinatawag siya doon, isa siya sa mga resource person doon. Tingin ko po ay nakapagdemanda na itong si General Torre. Torre dahil okay naman yung ating sounds. And kapag po may problema sa ating audio, sabihin nyo lang po sa akin. Hello po sa inyong lahat. Nakapag-apunan na ba kayo? Ako hindi pa. Like muna ako bago ako kamusta po ang inyong ang inyong araw ngayon. Tinignan ko kanina yung live sa Kongreso pero parang walang action. Hindi na magla-live nun. So ngayon po naisipan ko mag-live dahil ito po dapat ang gusto kong i-topic kahapon patungkol po dito sa issue na ito kaya General Torre na kapag nakasuhan na po yung mga tukmol na naninira sa ating gobyerno, biktima na po sila. Pabiktim na. Sila na po kagad ang biktima. Alang sila ang nangunang naninira. Sila ang nangunang kung ano-anong sinasabi sa Pangulo, sa PNP, sa lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno. Puro sinasabi nila, pagnanakaw. Ng administrasyon daw ni PBBM. Laging ganyan ang sinasabi nila. Fake news naman. Wala namang ninanakaw. At pag tinanong mo, ano ninakaw? Wala namang masabi. Kaya po ito ay mabuti yan para labanan po talaga ang fake news na pinapalaganap nitong mga kumag na vlogger katulad ni Dado at ni Jason sa maganda nga ipatawag ko dun sa sa Kongreso kasi imbestigahan din yung mga narco-vloggers Buti nga sa inyo. Dapat patawag yan sa Kongreso at pilipitin yung mga dila doon. Para magsabi ng totoo, sino ba nagbabayad sa inyo? Aray! Boom! Ito po yung balita ni General Torre sa interview po niya. Panoorin natin. Nakatawag po ng pansin namin yung inyo pong balak, no? Sabi ninyo pag ako'y nakaluwag-luwag sa aking mga ginagawa, magsasampa ako ng kaso laban kay Jason. Are you confirming this, sir? Opo. Actually, kung ma-dismiss ako ng maaga rito sa House hearing, pupunta na po ako ng DOJ dahil ready naman na po ang reklamo ko kay Jason. Total, hindi pa naman po nakasampay yung kaso. Siguro we can talk about some details. Ano po ba yung binanggit o isinulat ni Jason para po mag-isip kayo na sampahan siya ng kaso? Well, gaya ng marami actually detractors, yung nauna na last week si Captain Dado, yung Kapitan General Dado na resigned serviceman before. Parang yan sila na puro paninirang puri ang mga ginagawa na foul naman. So we don't repress, we don't suppress the freedom of expression. Pero we have to remind them that the freedom of expression has limits. So ito nga, dahil nakita nating may mali at may diferensya, kinakasuhan natin. Dahil sa atin namang bagong norm ngayon, sa bagong Pilipinas, ang atin pong mga redress ay nanggagaling sa korte. Hindi po natin dinadala sa kalsada yan. Opo. Is it safe to assume po na ito yung nagmula dahil do sa inyong at ng inyong grupong pagsaserve ng arrest warrant kay Pastor Kibuloy doon po sa Davao?
Opo, sunod-sunod na po yun. Kaya po yung kanilang inimpute ngayon na nasa hospital ako, na ako ay nakaratay, ako ay nabaril, yan, karma na raw yan. Kaya ang cellphone ko simula noon hindi na tumigil sa kariring mula sa mga tawag ng kaibigan, mga kilala, kamag-anak. Kaya ito, file natin sila ng kaukulang asunto. Opo. In the meantime, sir, what are you busy with now? Kung pwede ko pong maitanong. Well, sa Criminal Investigation and Detection Group, kami ho kasi ang mga nag-iimbestiga ng mga heinous crimes, mga crimes na involving economic sabotage, crimes na involving foreign and domestic terrorism. So, medyo busy tayo dyan sa bagay na yan. Lalong-lalo na, medyo may napapansin na may mga kakaibang lumulutang na mga cases. So, inimbestigahan namin yan. Big operations ay hindi ibig sabihin na totally wala na. Kasi may mga enterprising nga Na inyong IFA-file, no? para ma-neutralize sila. Opo. General Torre, just one last maisingit ko lang, babalik lang ako doon sa cyber libel case na inyong IFA-file, no? Is the table still open po for an amicable settlement, just in case na mag-reach out yung inyong mga sasampahan ng reklamo? Tayo naman ay pare-parehong mga Pilipinong iisa ang hangarin para sa kabutihan ng ating bansa. Why not? Ay sa atin lang naman, ay sana magkaisa tayo at lahat ng ating gagawin ay hindi dapat lumalampas sa kung ano lang ang limits ng batas. Ako naman ay wala akong problema kung sila ay maglabas ng kanilang hinaing, maglabas ng kanilang opinion at kuro-kuro sapagkat this is a democratic society. Opo. They're always free to do that. Pero kung gagawa naman sila ng fake news at pagkatapos makakasakit naman sa ibang tao, hindi naman tama yon. At ang pinaka-worst, yun bang uudyo ka ng ating mga kababayan gamit ang maling impormasyon tapos kinaumagahan sasabihin na lang na ito legal opinion lang, ito joke lang ito. Mga ganon, hindi ubra yan. That's something that is foul because that is unnecessarily agitating our people on unnecessary things na nagsa-sidetrack sa pagkakaisa at yun, sa pag-unlad ng bansa na to. Tulungan natin bansa natin, huwag natin sirain. Opo. General Torre, well said. Thank you very much po and we'll talk to you again. Ay, putya. Wala palang sounds. Nako, sorry, Ate Lia. Alam mo yung si General Torre, nung nakaharap ko po yan, napakabait pong tao. Wala po siyang, hindi mo man lang mararamdaman na, general ako. Hindi. Kapag kausap mo siya, napaka down to earth, napaka bait na kausap. Maano siya sa tao, talagang kakausapin ka ng maayos, hindi ka ipapaya kasi birthday nung asawa niya nung nagpunta ako doon sa sa Davao, 4 na oras lang yata ako tumagal sa Davao, may dineliver lang ako, may dinala lang ako. At nung pagbalik ko, nakaka-chat ko pa rin siya, nagre-reply siya, nakikipag-usap siya. Mabait po na na tao si General Torre. At kita nyo, sabi nga nitong si Melo ba to, itong nag-interview kay General Torre. Kung sakali na humingi ng tawad o magpasensya, humingi ng public apology itong si Jason si Dadong Kupal, papatawarin ba niya? Aba, papatawarin pa rin 'to, 'di ba? Pare-parehas naman tayo mga Pilipino, nakakaintindi ang ating General Torre. Kaya lang nga po, 'di ba, syempre, hindi po hindi po lahat naman ay pwedeng palampasin na kunwari, ayan, nagsasalita si Dadong Kupal, nagsasalita si Jason ng hindi maganda laban kay General Torre, pwede bang palampasin 'yun, 'di ba? Syempre hindi pwede yung gano'n. Dapat, 'di ba, bigyan ng leksyon ang mga tao na gumagawa ng masama. 'Yun ang dapat, 'yun ang tama. 'Yun ang talagang in a professional way. Yan ang dapat na ginagawa ng isang tao kapag
siya ay nilibak ang kanyang pagkatao dito po sa SOCMED. O, kahit nga lang sa, kunwari sa kapitbahay mo na lang, siniraan ka ng kapitbahay mo, pwede mo nang kasuhan yun di ba? So, yung pa kayang grabe paninira sa iyo sa SOCMED, simula nung paghuli kay Kibulok hanggang dito sa yung dito sa sa pagiging CIDG director na ni General Torre, di ba? Binabanatan pa rin siya ng binabanatan. Tapos sinabi pa na na-ospital siya, na baril daw, malala daw sa ospital, critical ang kondisyon. Di ba? Dapat talaga masampulan, Ate Lia. Ayan. Thank you sa pagsabi po na walang sound napindot ko pala yung yung microphone kasi nandito yung anak ko kanina Ayan. So, tama lang yun, may masampulan at sana, 'di ba? Malaman nitong mga katulad ni Dadong Kupal at ni Jason Sangbungal ang kanilang mga kamalian. Ito,